Okay, hello teachers. So, andito na tayo sa ating part 2 ng ating video. Yung kasunod na video ng ating nauna. Kung napanood nyo na po yung ating ISAT, kung paano gawin. So, konting review lang tayo. So, bakit ba natin ginagawa yung ISAT? Of course, upang makita natin kung saang bahagi tayo mahusay. At makita natin din kung ano ang kailangan pa nating i-develop. So, napakahalaga po ng ISAT nang sa gayon ay malaman din ng ating mga mentors ng ating MT and principal or school head kung saan sila mag-offer o ano yung mai-offer nilang technical assistance batay sa ating mga development needs. So, yung ating individual development plan, ito po yung nakikita nyo sa screen. Ang pinagkuhanan po nito, ang naging basis po nito ay ang ating ISAT. So, ito po yun. So, sa inyong mga ISAT, ang titinan nyo lang po muna ay ang year 1. So, yan po ang inyong magiging basihan. Ayan. Kasi meron din po kasi yung year 2, but then, ang tinan nyo po muna sa inyong individual development plan for 2025 to 2028 ay ito po muna na year 1. Okay. So, sa inyong individual development plan, kung kayo ay teacher 1 pa lang o bago pa talaga, dapat aware kayo sa mga columns na nandito sa taas. Sa mga dati na, ito po ay hindi na ganun kahirap. So, sa strengths, sa functional competencies, sa strengths, lahat ng mga indicator na nakita mo dito sa iyong ISAT na very high or high ang pagka-identify mo sa level of capability. So, ito. So, sa teacher, ito yung kanyang identified na high, yung 2.3.2, 2.6.2, 4.1.2, 4.4.2, 5.1.2, 5.2.2, and so on. Tingnan natin kung ito talaga yung kanyang strength. Unahin natin yung 2.3.2. Let's see. Yes, ito. Managed classroom structure to engage learners individually or in groups in meaningful exploration, discover, and hands-on activities with a range of physical learning environments, and so on. Ito yung mga kasunod. Yung mga kasunod niya is similarly, yan yung mga nandoon sa kanyang level of capability. Ngayon, punta naman natin yung kanyang development needs. Ano yung mga kailangan niyang improve? So, ito yun. 1.1.2, applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Bakit itong nilagay niya? Ano naging basis niya? So, balikan natin ang ISAT. Yes, ito. Sa priority for development, identified niya na ang 1.1.2, applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas, ang kailangan niyang i-develop pa. So, nakalagay na dyan. Next, after ma-identify yung kanyang development needs, pare-pares na po yan ha, base na po yan sa ISAT. After ma-identify yung kanyang development need, let us give an example, gagawa na siya ng kanyang action plan. Paano niya ma-develop ito? So, action plan, ano yung learning objectives? To enhance integration of content, knowledge across learning areas, to improve lesson coherence and mastery. Then ano yung mga activities or intervention para ma-meet niya yung objective na to at matulungan siya sa kanyang need. So, ang kanyang intervention, participate in LAC or INSAT sessions and online CPD on content integration, develop interdisciplinary lesson plans, and peer review with colleagues. Then, sa timeline naman, 1st to 4th quarter. And ano yung mga resources needed na makakatulong sa kanya? It could be the DepEd MELCs or CGIS, LAC modules, or INSAT modules, activity sheets, online CPD webinar. So, kung may dagdag pa, pwede pa akong dagdagan. So, same process or pattern yung gagawin sa pag-accomplish naman sa pangalawang development need, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Dapat lang natin teachers tandaan na dapat itong inyong development need ay align sa inyong action plan. So, dapat yan po ang ating titingnan ng mabuti. Okay? So, pwede nyo po itong i-pause. Pakibasa na lang yung ibang mga sample identified development needs and action plan. Okay. So, yan po yung sa functional competencies. Let's go sa letter B, core behavioral competencies. So, sa core behavioral competencies, this talks about our skill, the skill ni teacher on how he or she work with his colleagues
And of course, as he or she works within his or her school, paano naman siya gumagawa? Ano ang kanyang ano ang kanyang behavior? Okay, so dito sa unang column po ulit, ito yung kanyang strength. Okay, so saan ulit ito kinuha? Dito po ulit sa ISAT. Dito sa baba. Sa may dito siya sa core behavioral competencies din. Ayan. So, kung nasaan yung mataas siya, yung outstanding, for example, self-management, professionalism, and ethics. So, tingnan natin kung yan ang nilagay niya sa strengths. Yes, self-management, professionalism, and ethics, and so on. May iba pa siya, teamwork, gender sensitivity, yan, yung kanyang strengths. Itong second column naman, result focus, service orientation, innovation, yan naman yung development need the teacher. So, tingnan natin kung yan talaga, kung tama. So, kung makikita natin, yes, sa service orientation, may nakuha lang siya na 4, flat 4, and very satisfactory. And then ito rin na result focus. And yung kanyang innovation, yes, so tama. So, tama yung kanyang na-identify na development need. Next, in order to help or in order for improvement, dito naman sa third column, ano yung mga objective na gagawin niya to meet or to help him or her. So, ito, to improve time management. So, pakibasa na lang po yan. Then, ano yung mga intervention na gagawin? Ito po yung nasa fourth column. Ito po. Then, the timeline, and then the resources needed. So, similarly, yan din yung kanyang nilagay or ginawa sa kanyang second, development need, service orientation, and third, development need, yung kanyang innovation. Again, my dear teachers, ito po ay personal development need. So, dapat po talaga na tama at base talaga sa inyong pangangailangan. Ayan. Kasi ito po yung magiging basis if ever gagawa ng mga trainings na ibibigay sa inyo ng ating mga master teachers or i-organize ng inyong principal or PSDS. Okay. So, after nyan, kung inyo pong napansin, may sa baba po itong PPST Indicators for Development from the Teacher's Commitment Form. So, ito po yung bago ngayon. So, based from Section 28 of DepEd Order Number 34, Series of 2025, and amendments and clarifications to DepEd Order Number 24, Series of 2025, mayroon po tayo dito niyatawag na commitment form. So, base sa inyong identified development need, pipili kayo ng pinakamababang tatlo sa functional competencies. Halimbawa ito, 1.1.1, 1.1.2, 1.4.2, 1.5.2 na inyong i-commit na kahit mababa kayo ay magkukommit that you will do your best way to improve. Para bang ito ang inyong magiging commitment form or commitment na you will try your best to achieve this. So, ito po, kukunin nyo lang naman ito sa taas na data or detail sa taas na nailagay nyo na dito kasi parehas lang po yung content niyan kung makapansin ninyo. Dito sa functional competencies, yung tatlo, pili kayo dyan, yan din po ang ilalagay nyo sa baba. Ito po kasi ay ginawa nang sa gayon ay kung kayo ay magkapare-class, kahit kayo ay medyo mababa dito, kayo pa rin ay makukonsider or pwede pa rin kayong pumasa. Ito ay magisilbing tulong sa lahat ng mga teachers na binigay ni DepEd since tayo nga ay nasa transition period pa. So, binibigyan tayo ng allowance to make our ways para kahit mababa tayo, kung tayo ay naglagay nito sa ating individual development plan, tayo ay hindi magkakaroon ng issues or challenges when we try to apply for a class. But then after this 3-year transition period for the PMES, ay babalik na po sa dati na kahit kapag mababa ka talaga na hindi mo na satisfy yung needs sa requirements for a class, so pwedeng hindi ka makasali. But then tayo ngayon ay binibigyan ng pagkakataon na kahit mababa ay pwede pa rin tayong tanggapin. So, mahalaga po na ilagay po natin yung ating
PPST indicator dito sa commitment form. So, I hope na-explain ko po yan ng konti sa inyo. If you have additional comments po, pwede po kayo magdagdag ng comments, suggestions sa ating comment section. Okay. After that, kung makikita nyo po sa baba, ilalagay nyo na po ang inyong pangalan. Ratee, pa kayo po yan. Then rater, kung kayo ay may master teacher sa inyong schools, siya po ang nandyan sa rater. Kung wala po, principal po yan. But then kung may master teacher, ang approving authority ay si principal. Kung wala kayong master teacher, ang approving authority ay ang inyong SDS. Ang rater ay si principal. So, I hope clear po tayo dyan. So, sana po nakatulong tayo sa pagbibigay sa inyo ng sample para sa individual development plan at kung ano yung basis nito. So, thank you po and good luck po sa paggawa ng inyong IDP.